So dahil maikli lang, for sure, mga 20 minutes lang ako mag-preach. Para mga pag-global village yung iba. Sabi ko, seryoso na, di ba? Acts chapter 16, verse 1 to 5. Ito po yung sinasabi, nagbabasahin sa ESV. Acts chapter 16, verses 1 to 5. Verse 1. Paul came also to Derbe and to Lystra. A disciple was there named Timothy, a son of a Jewish woman who was a believer. But his father was a Greek. He was well spoken of by the brothers at Lystra and Iconium. Paul wanted Timothy to accompany him, and he took him and circumcised him because of the Jews who were in those places. For they all knew that his father was a Greek. And as they went on their way through the cities, they delivered to them for observance the decisions that has been reached by the apostles and elders who were in Jerusalem. Verse 6, the churches were strengthened in the faith and they increased in numbers daily. Ito po ang buhay na salita ng ating buhay na Diyos. And let us come to the Lord once again in prayer. Aming Amang Diyos, minsan pa sa sandaling ito, na kami muli ay darako sa iyong mga salita. Aming samo at panalangin sa tulong ng iyong Espiritu. Lord, tulungan niyo po kami maunawaan ang iyong mensahe para sa amin sa hapong ito. Lord, may you convert yung mensahe ito sa application, Panginoon. Move our hearts, move our legs, our feet, and our hands, Panginoon, to do kung ano yung nais mo na gawin namin, Panginoon. And Lord, amin din pong dalangin, Lord, may you bring salvation to sa mga kaluluwa na dinako mo sa lugar na ito. Na kung pumunta sila dito, Panginoon, hindi sigurado, walang katiyakan sa kanilang relasyon sa inyo. Lord, itulad niyo nawa po, Panginoon, nalalabas sila nandun sa kanilang puso yung katiyakan na sila ay may kaligtasan sa presensya niyo, Panginoon. Lord, maraming salamat, aming panalangin na madakila ang iyong dakilang pangalan sa aming pagpapatuloy. At ito ang panalangin sa tulong ng Banal Espiritu sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. You may please be seated po. Recently, merong bagyong dumaan sa Pilipinas, di ba? At marami ang mga, bago pa yung nakaraan, meron pang nauna sa Cebu, ang daming mga bahay na nawasak, ang daming mga buhay ang nawala dahil sa malakas na hangin at malakas na ulan. And sa mga areas, may mga flash flood pa. Kaya maraming mga bahay ang kinangay ng baha. And it brings me dun sa kwento ng ating Panginoong Jesus, dun sa Matthew, na merong sinabi ang Panginoong Jesus na kwento as a warning dun sa mga tao, dun sa Matthew chapter 7, verse 24, sabi ng Panginoong Jesus, siya yung nagsasalita, sabi niya, meron siyang binigay na analogy ng isang taong wise at saka ng isang mangmang. Sabi niya, verse 24 ng Matthew chapter 7, everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man. Sabi niya, yung mga taong makakarinig ng kanyang salita, narinig, at isa sa buhay. Sabi niya, siya ay maituturing ng isang tao na wise. So, narinig at i-apply. And then sabi niya, kagaya ng isang, yung wise, sabi niya, then nagbigay siya ng analogy. A wise man who built his house on the rock. Sabi niya, isang wise na tao na yung kanyang tahanan ay in-establish niya, tinayo niya, dun sa bato. And sabi niya, may pangalawa pa. And the rain fell,
the flood came, the wind blew, and it beat on that house, but it did not fall. So may flash flood, may bagyo, may tsunami. Wala tsunami sinabi na, no? Pero sabi niya, nanatiling nakatayo yung tahanan na nakatayo doon sa rock. And sabi niya, and everyone who hears this word of mine and does not do them. So yung una, narinig yung salita ng Panginoon, in-apply sa buhay, para siyang tahanan na nakatayo sa bato, na nandun lahat ng mga challenges sa buhay na natiling nakatayo. On the other hand, sabi niya sa verse 26, and everyone who hears this word of mine and does not do them. So, contrast naman, o contradiction. Sabi niya, hindi naman ginawa ng tao na to. And then sabi niya, build his house on the sand. So, may nagtayo sa bato, may nagtayo dun sa buhanginan. And sabi dun sa buhanginan, and the rain fell, the flood came, and the wind blew, and it beat against that house, and it fell. And great was the fall of it. So makita natin dito, sa pasimula, mga kapatid, yung katotohanan ng buhay, may mga bagyo na dumarating, hindi natin maiwasan, and yung the least thing na pwede natin gawin, of course, we pray, part yun ang ginagawa natin. But, ano yung preparation prior to that ng mga paghahanda na ginawa natin? Hindi lamang lilikas ka sa evacuation center. Bagkus mismo, yung pasimula ng tahanan natin. Paano natin sila itinayo? Itinayo ba natin sila bilang isang mga wais o bilang mga mangmang? At yung outcome depende kung how we responded dun sa mga facts, dun sa mga truth na sinabi na ito yung gagawin mo para yung safe yung tahanan mo, ito yung wag mong gawin, wag mong isaalang-alang, and then ito yung posible na mangyari. Sa ating pong text sa hapong ito, dun sa Acts chapter 16 verse 1 to 5, pinabagatan natin established in the faith. Established in the faith. Acts chapter 13, noong nandun sila sa Antioch, si Barnabas, accompanied by Paul, nagsimula yung missionary journey. Leader si Barnabas, si Paul ay support. At kada punta nila, ipangaral ang mabuting balita, yung mga churches, they were being planted. So yung mga churches, kung saan nila ipangaral yung mabuting balita, nag-gather yung mga nananampalataya sa Panginoong Hesus. At pag sila yung nag-gather, merong ilang mga miyembro, then sila ay na-establish o napaplant as a church at nag-install sila ng mga elders na mangunguna, na mamumuno, mag-oversight, mga ngalaga sa bawat churches na planted. So ganun yung unang missionary journey na mula doon sa Syria sa Antioch, pumunta sila ng Turkey, bumalik, and then pagdating sa chapter 15, makita natin doon, na nandun na sila sa Antioch, nagsimula na yung mga challenges na mayroong mga Judaizer. Ito yung mga parte ng mga Pariseo na para sa kanila, it's okay, you need Christ, but then Christ is not enough. Christ plus. Dapat nandun yung plus. Ano yung mga plus? Ito yung mga man-made law. In their case, ito yung kailangan magpatuli, kailangan sundin mo yung ceremonial and ritual law na binigay ng Diyos through Moses para ka maging ligtas. So yun ang pangaral ng mga Judaizer. To the point na pagdating sa chapter 15, ano nangyari? So there was a heated argument at nakatwiran sila Barnabas, sila Pablo na hindi. At sabi dito, pag babasahin natin, chapter 15, sabi dun sa verse 1, but some men came from Judea. Yung Judea, ito yung unang church
doon sa Jerusalem, sabi doon, who were teaching. Nagtuturo sila, natin, kanina sinabi ko doon sa Matthew chapter 7, di ba? May narinig sila mula sa Panginoon, mga katotohanan. At sila ay umakto ayon doon sa katotohanan na yon. Yun yung mga wise. Yung mga foolish naman, yung mga mangmang, narinig din nila, but they disregarded yung mga truths na narinig nila. So this time, may mga nagtuturo. Yung mga Judaizers, sabi nila, verse 1, unless, o pagsabing unless, maliban. Maliban na ikaw ay i-circumcise, tuliin, according to the custom of Moses, you cannot be saved. So yun yung kanilang pinapangaral. Hindi nila dinideny si Christ. Si Christ, kailangan mo. Pero si Christ is not enough para sa kanila. You have to do yung bagay na mga plus na kanilang ina-add. And then, sabi sa verse 2, Paul and Barnabas had no small dissension and debate with them. So yung had no small, ibig sabihin hindi maliit na bagay yung kanilang pinag-argumentuhan. It's a big and cardinal o major doctrine. To the point na umabot dun sa Jerusalem Council, dun sa main church dun sa Judea para idulog yung kanilang challenge na may mga nangangaral dun sa churches na na-establish ni Pablo, especially dun sa Antioch, na kailangan si Kristo at meron pang class kung ano yung mga karagdagan. So yun yung konteksto sa chapter 15, and then sabi nga, so nasettle yun. Nasettle sa pamumuna ng mga apostol, especially yung kapatid ng Panginoong Jesus, na si James, do not bother yung mga Gentile believer about circumcision, about the ritual law of Moses. Pero pagbawalan sila, una, yung idolatry, sabi nga, yung kakatay, yung kanilang mga ritual na ginagawa, in accordance sa kanilang previous na mga pagan worship. Kagaya ng pagpatay ng hayop, and then pag-drink ng dugo, pagpapaligo ng dugo, and yung mga moral law na sabi doon, sexual immorality. Yung sexual immorality, hindi po siya ritual law. Because it's a moral law of God. Applicable kahit anumang lahi ka, kahit anumang kultura, pinagalingan natin, yung moral law of God is applicable to all creature o human beings. So yun yung naging decision ng Jerusalem Council. At si Pablo ngayon, kasama sila Silas, kasama si Barnabas, meron silang dalang scroll. Nandun yung verdict o nandun yung decision ng Jerusalem Council. Yun yung dadalhin nila ngayon. Usually gagawin nila, i-copy nila yon. Kasi isang original copy, i-copy nila yon. At idadalhin dun sa mga churches dun sa Asia Minor o dun sa Turkey, dun sa Galatia. Kasi papunta dun yung mga false teacher na nagtuturo ng Christ class something, di ba? So yun yung nangyari. So going back, pagdating sa chapter 16, o nagtapos yung last week, nagtapos yung chapter 15, na kung saan, pagpunta nila, so may daladalang mga liham, sila Pedro, o sila Pablo, at saka si Silas, na kung saan binisita nila yung bawat churches na kanilang na-plant ng Diyos through them, doon sa kanilang first missionary journey, binisita nila. And then, kinumusta sila. At sabi doon, let's see them. Ibig sabihin, they spent some time kasama sila. And sabi doon, and they establish yung mga churches, di ba? O na-strengthen yung mga churches. At so pagsimula ng chapter 16 verse 1, sabi dito sa verse 1, nakita niyo po dyan, sabi doon, Paul came also to Derbe and to Lystra.
yung Derbe and Lystra, makikita natin sa chapter 14 verse 8, nung nangaral si Pablo at saka si Barnabas, napagkamalan si Barnabas na si Zeus, di ba? At si Pablo bilang sino po? Si Hermes, di ba? At yung mga tao, ready na silang mag-alay. Mag-alay kasi para sa kanila, sabi nila, oh, the God has come down. The God is speaking sa atin. Kasi yung Roman, even yung mga Greek, marami silang mga Diyos. May Diyos ng tubig, Poseidon, may Diyos ng bundok, Olympus, may Diyos dun sa kahit saan pa man. Pumunta ka sa kahit saan, may mga Diyos sila corresponding sa bawat mga lugar. So ganun sila. So hindi problema sa kanila na si Caesar is God, si Jesus is Lord, si Zeus is God, walang problema sa kanila yun. Kahit sabihin mo pumunta ka doon, oh ako ay Diyos, walang problema sa kanila. Kasi sanay sila doon. Yun ang kultura nila. Pero, anong nangyari? So, si Pablo, tsaka si Barnabas, ready to be worshipped ng mga tao. Pero, anong nangyari? Sabi nila, mga kapwa namin, kami ay mga tao din, kagaya ninyo. At, magtapos yung chapter, after nun, sabi doon sa Lystra, at saka sa Derbe, merong mga Judaizer ulit na sinulsulan yung mga tao. At sabi doon, binato si Pablo at iniwan siya outside the city. Akala na siya ay patay na. Makita nyo, wino-worship sila kasi yung mga Diyos bumaba, and then nalapasan sa isang iglap lang, binato na siya at iniwan na nakahandusay, thinking na siya ay patay na. Nakita nyo yung in an instant, wino-worship siya, and then all of a sudden, ready na patayin siya. So makita mo doon yung emosyon ng tao. Yung pananampalataya nila nakabase doon sa emosyon. They were so hot. Nung unang narinig si Barnabas, si Pablo, yung mga tao, nainganyo sila. Bakit? Pwedeng may narinig silang bago, kakaiba. Pwedeng naantig yung kanilang mga emosyon. So, ready to worship. Pero, in a blink of an eye, ready to murder yung Diyos na kanilang supposed to be nasamba, na willing silang sambahin. Point is, that is how people, in comparison dun sa nagtayo ng tahanan, dun sa sun. Diba? Yun yung tao na ready to worship according sa emosyon. Driven by emosyon. Worship ngayon, mamaya hindi na satisfied. Dissatisfied na, ready to massacre, to murder yung kanilang earlier na willing na sambahin. Napakalaga po na tayo bilang mga churches, kagaya nila, na tayo ay hindi lamang planted, hindi lamang strengthened, but tayo ay established. Pag sinabi mong established, yun exactly kanina yung term na ginamit na para kang tahanan, na naka-angkla, nakatayo doon sa isang matibay na pundasyon, hindi sa isang sun. So tatanungin po natin yung ating mga sarili, saan ba nakabase yung ating pananampalataya? Yung sabi niya na established in the faith, yung word na faith, hindi ito yung verb, hindi ito yung action word, bagkus ito yung noun. Ibig sabihin, pananampalataya, ito yung paniniwala. Ito yung body of belief. Ito yung creed. Ito yung credo natin. Hindi Sunny Boy Credo. Bagkus ito yung creed. Di ba? Apostles' Creed. Ito yung paniniwala natin. Ito yung mga katotohanan na ating sinasampatayanan. Diba? So yun yung ibig sabihin ng faith na binabanggit dyan. Noun is a noun. Body of knowledge na ating pinaniniwalaan. Sabi ko kanina, saan ba tayo, simulan natin sa ganito.
nandito tayo ngayon, bakit tayo nandito? And perhaps, iba-iba yung dahilan natin. Diba? Bakit kayo nandito ngayon? Kayo mismo, huwag tanongin yung katabi nyo. Kasi, kayo ang higit na nakakalam. Bakit kayo nandito ngayon? Yung iba sa inyo, wala pang tulog, pumunta kila Pasadong ng maaga, diba? At meron naman na wala pa rin tulog, galing sa trabaho, nag-commute pa rin ng habol dito sa church ngayon, diba? Meron nanggaling pa ng Sharjah, nanggaling ng Ras Al Khaimah, nanggaling ng Abu Dhabi. Pero bakit po kayo pumunta rito? Bakit tayo nandito? O bakit kayo pumunta kina Pastor Dong kanina? At sagutin niyo po sa inyong sarili. Bakit nga ba? I guarantee you, number one, hindi kayo pumunta kila Pastor Dong dahil sa pansit. 100%. 100% ako. 100% hindi kayo pumunta doon dahil sa pansit. Confident po ako, sabi mo nga, hindi 90%, 100% hindi na pansit. Kaya hindi naman natin alam na pansit yung nandun, di ba? Uli, hindi dahil sa pagkain. Pero, many of us, if not all, naging parte na ng sistema ng buhay natin that Sunday belongs sa Panginoon. Yes, buong isang linggo, belong naman talaga sa Panginoon. Pero there is a special day sa Sunday where all of us, the children of God, gathered together para nagpapalakasan at sama-sama nag-aaral at sama-sama na nagpapalakasan in order para ma-establish lalo yung ating relasyon sa Panginoon, relasyon sa bawat isa. Meron din namang na-invite. And praise God. God move yung puso ninyo na hindi nyo alam kung ano yung pupuntahan nyo. Diba? Ano kaya yung pupuntahan? In-invite kayo, maghapon doon ha. Sinabi ka agad, in-invite mo, kasi ayaw mo ma-disappoint na baka 10 o'clock pa lang, gusto nang umuwi. Diba? O pupunta na ng MOE. So sinabihan mo agad, maghapon doon na, magsimulan ng 10 o'clock at matatapos yung preaching doon. Usually, natapos ng 5 o'clock. At buo pa rin siya. Ibig sabihin, hindi niya alam yung kanyang in-expect. But then, meron siya confidence sa inyo na yung pinupuntahan nyo ay maglilid sa kanya doon sa ikakabuti niya. So, by God's grace, yun nakasama natin. Diba? At sabi ko nga, meron namang wala pang tulog, galing pa kung saan-saan, pero pumunta pa rin. Diba? Hindi dahil sa after ng church, merong birthday celebrant, magpapakain ulit kasi wala nang birthday celebrant. Diba? Pero, ulit, sabi ko nga, maliwanag yung iyong paniniwala na pumupunta kayo dito. It's not because of Pastor Dong. It's not because kay Pastor Anthony. It's not because kung sino pa bang personalidad sa church. But it's because sa Panginoon. Diba? At I pray, sabi ko nga, yung katotohanan na yun, all the more, habang nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, lalo pa siyang tumibay, lalo siyang lumago, na mag-grow pa tayo, lalo sa ating pananampalataya. At makita natin, hindi lamang yung mga tahanan na nakandun sa malapit sa mga baybayin dun sa may, meron ako sa lugar na gustong tumira kami doon na yung sa daanan ng bagyo dun sa Batanes. Doon ko gusto actually tumira na sa may gawing Batanes. Sabi nila, daanan doon ng bagyo. Pero may mga bahay na talagang tinayo sila in anticipation na may bagyong daraan, pero nakatayo pa rin. At ganun nga. At makita mo, ang daming punong kahoy.
Tignan mo, yung mga punong kahoy, the more na hinahampas ng malakas na hangin, ng bagyo, lalong nanonood yung kanilang ugat sa lupa. At I pray, sabi nga, maging kagaya tayo ng mga punong kahoy yun, na the more na nadidiligan tayo ng tubig na galing sa bagyo, yung panampalataya natin, lalong titibay, lalo tayong magiging fruitful sa ating relasyon sa Panginoon. At yung ibang tao din, makita nila how strong yung Diyos natin. How strong yung faith natin sa Diyos natin. And that they too may wonder, sabi niya, something na meron sa'yo na nakaka-intriga. Sabihin nila sa atin, di ba? And sabihin nila, magsimula sila magtanong. Dati, konting problema lang pag nagkikita tayo, wala kang ibang narinig sa'yo, kundi puro reklamo yung narinig namin sa'yo. Reklamo sa asawa mo, reklamo sa mga anak mo, reklamo sa amo mo, reklamo sa pastor nyo. Pero ngayon, napakaliwalas ng mukha mo. Sabi mo, 3 oras yung preaching ng pastor nyo, pero nakangiti ka pa rin. Yung amo mo, alas 12 na, nagmimerienda pa. Pero, okay na sila. Meron nagbago sa'yo. And then, wala ka pang sahod. Sabi mo, mag-church ka pa rin, walang sahod nga. Sabi mo, nangutang ka lang ng pamasahe sa ka-churchmate mo. Diba? May nagbago sa'yo. And people, pagka gano'n, naiintriga sila. Gusto lang malaman, they want to happen. Sa kanila, yung nangyari sa atin. Diba? I want to happen to me what happened to me. Samantala natin dito, going back sa ating pasahe, si Pablo, ito yung lugar na kung saan almost patay na siya, iniwan siya ng mga tao. Ito yung Derbe tsaka yung Lystra. Sabi doon, bumalik ulit siya. Sabi doon, and he came also to Derbe and to Lystra, and a disciple was there named Timothy. Sa lugar na almost patay na siya, patayin siya ng mga tao, bumalik pa rin siya to strengthen that church. Alam niyo, last week, yung walang purpose sa pagbabalik, to strengthen yung mga churches. They were planted, now they want to strengthen, now they want to establish even more. Yung mga churches na planted at na-strengthen. Sabi doon, si Timothy, wala nating makita dito yung pangalan ni Timothy. And later on, isa siya doon sa dominant na name doon sa Book of Acts. Hindi lamang sa Book of Acts, doon sa mga epistle ni Apostol Pablo. At actually, si Apostol Pablo, itinuturing siya na son in the faith, na anak niya. So tingnan natin, ano ba yung sinasabi patungkol kay Timothy dito? Sabi niya, si Timothy, sabi dito, is a Jewish, anak siya ng Jewish woman who was a believer. So, Hudyo, yung kanyang nanay, at yung kanyang nanay ay di lamang Hudyo, bago siya ay isang believer. So, yung word na believer, makita natin dito, ginamit sa Bible. Believer in the Lord Jesus Christ. Siya ay mananampalataya, tagasunod ng Panginoong Jesus. But then sabi niya, but his father was a Greek. Nakita natin dito yung half-breed. Si Timothy, siya ay mixed produkto ng mixed marriage. Diba? Sabi ng, later sasabi ni Pablo, do not be unequally yoked. Pero siya mismo, unequally yoked siya. Product siya pala ng unequally yoked. Yung, hindi dahil sa, hindi pwedeng mag-asawa yung Amerikano at Pilipina, hindi yun ang point. Yung kanyang tatay ay hindi mananampalataya. The fact na later masabi doon, hindi siya circumcised. Ibig sabihin, hindi siya mananampalataya doon sa Diyos ng Israel. Kasi siyang pagan. So, ibig sabihin,
Hindi natin alam kung paano naging Christian yung kanyang nanay, pero sinasabi dito, yung asawa ng nanay niya o yung tatay niya ay hindi mananampalataya sa Panginoong Hesus. So mata natin, hindi to encourage us, pero titin natin, sa ibang mga liham ni Apostol Pablo, sinasabi na, kung ikaw ay mananampalataya, marry in the Lord. Ibig sabihin, mag-aasawa ka ng kapwa natin mananampalataya. Yung ang pareho ng pananampalataya, nag-aaway pa rin. Paano pa yung magkaiba yung pananampalataya? So, however, hindi yung point dito sa text na to, pero sinasabi lang na kung saan, eto si Timothy, hindi believer yung kanyang ama, do yung kanyang nanay ay isang believer. Pero bakit natin dito, si Timoteo, brought out siya ng two culture. Isang Greek culture at saka isang Jewish culture. Very strict yung sa kultura ng mga Hudyo, very open naman yung sa Greek culture. Loose yung kanilang kultura. And then sabi doon, so his father was a Greek, and verse 2, he was well spoken by the brothers at Lystra and Iconium. Ibig sabihin, meron siyang magandang reputasyon. Ibig sabihin, pag sinabing Timothy, yung mga tao agad, meron silang magandang perception at encourage ka agad pagdating nila yung salitang Timothy. Sabi doon, sa Lystra at sa Iconium. So makita natin, sa pasimula pala, si Timoteo, perhaps, pagbabasa yung ibang sulat ni Pablo, perhaps Timothy dito ay nando sa kanyang late 20s. Magto-20, sa teens. Papasok sa kanyang 20. Gano'n siya kabata. Diba? Pero sinasabi dito na sa kanyang murang edad, sa kanyang teenager, ay isa na siyang encouragement. At meron na siyang magandang reputasyon doon sa mga churches na kung saan sila kabilang. At even beyond doon sa churches nila, kasi sabi dito, both sa Lystra at sa Iconium. So makita natin dito, di ba, na what an encouragement na yung tatay niya, by this time perhaps, yung sinasabi dito na perhaps patay na yung kanyang ama. So, he was raised up by yung kanyang nanay na sa ibang basahe, binanggit yung pangalan ng nanay niya na si Eunice. At yung kanya namang lola na si Lois. Lois yung lola niya, Eunice naman yung kanyang nanay. So, ibig sabihin is, sa kabila ng mixed marriage, sa kabila na iba yung kultura na kanyang ama, napalaki siya ng kanyang lola at saka ng kanyang ina na nandun yung kanyang pagsunod doon sa Diyos ng Biblia. And what an encouragement sa atin dito mga kapatid, many of you, di ba, pasawan yung mga asawa niyong lalaki, di ba? And there is hope, binabanggit dito. Kahit gaano ka pasaway yung mga asawa niyong lalaki, yung asawa niya patay, di ba? Sabi patay na. So niraise up ng kanyang ina at ng kanyang lola. What an impact na meron kayo, mga kapatid na mga kababaihan, to bring your children in the knowledge of the Lord. Amen. So that people around, hindi for that purpose, but is yung implication o yung impact ng kanilang relasyon sa Panginoon, yung kanilang pananampalataya, mabibless even yung mga, hindi lang yung buong church, yung churches na nakakaalam sa tao na ito. Sabihin, do not underestimate what you can do sa inyong mga anak. Kahit gaano ka pasaway, yung mga sumakabilang buhay, sumakabilang bahay, na mga spouses ninyo, still, by God's grace, you can be a useful tool ng Diyos para palakihin, bring ninyo yung mga anak nyo into the knowledge of the Lord. What a tremendous encouragement po yun sa atin, di ba? Hindi ko kayo tatanungin kung sino yung may pasaway na asawa, di ba?
Baka lahat magtaas ng kamay. Diba? Baka Sister Joy magtaas ng kamay. So, hindi ko kayo, point ko lang is, we can find encouragement doon sa buhay ni Timothy. Diba? At yung mga wala pang asawa, diba? May ibang masahe para sa inyo. But then you can be spiritual mother, diba? Spiritual mother dun sa mga youngsters na within your sphere of influence, diba? Gusto nyo, marami by God's grace, dumandami yung mga youngsters sa church, diba? And ilang taon na lang, meron ng mga next generation dun sa church, diba? So yung mga kababaihan na mga single, diba? Marami pong mga kabataan sa church na you can be spiritually, hindi para mapangasawa, hindi maging spiritual mother nila, yun, diba? Baka hinintayin nyo yung 2 years old, ano? Verse 3, sabi po, Paul wanted Timothy to accompany him, and he took him and circumcised him. Parang tingnan nyo, sabi ni, sa Marta natin, may dala-dala kang liha, pumupunta ka sa mga churches na sinasabi mo, oh mga Gentiles, hindi kinakailangan magpatuli para maligtas. Pero si Pablo, si Timoteo, gusto niyang isama sa kanyang missionary journey, unang ginawa niya, sinircumcise niya. Ano po nangyayari dito sa Poseidon? Akala ko ba, circumcision is not a big deal. Pero bakit niya mismo sinircumcise si Timoteo? Kaya po napakalaga sa mga, dapat pag nagbabasa tayo ng Bible, alam natin yung environment, sino yung context, and then ano ba yung prior na sinasabi, yung pag sinabi mo, ano ba yung sinabi before at saka ano yung sinasabi afterwards ng pasahe? Ano ba yung context niya? Para pag binasa natin, ay, ba't si Pablo, ipokrito? Nakipag-away siya na hindi kinakailangan tuliin, pero siya mismo, tinuli niya si Timothy. Doble ka para si Pablo. Ano ba? Diba? Kaya sabi ko is, pagka hindi establish yung faith natin, then madali tayo either na ma-confuse or even na ma-mislead pagka hindi tayo establish sa ating paniniwala. So tingnan natin, pagdating sa Galatia, yung binasa natin kanina, meron doon si Pablo, sabi niya, kung meron man sa amin na nangangaral, sabi niya, actually, hindi lamang sa amin eh, kung anghel, sabi niya, bumaba sa lupa, mangaral ng ibang ebanghelyo. Sabi niya, sumpain sila. Sabi niya, anghel o sila man, mangaral ng ibang gospel, sumpain nawa sila. Doon sa same book na yun, sabi niya, yung mga tao gustong i-persuade si Titus na tuliin din. Si Titus ay isang Greek. Pero sabi ni Pablo, hindi kami bumigay doon sa kanilang presyo na tuliin si Titus. Sabihin kay Titus, si Pablo, nanindigan siya na wag tuliin si Pablo, si Titus. Para sabi niya, hindi kami bumigay doon sa kanilang, bakit? Yung discussion doon sa Galatians is, para ka maligtas, exactly the same, kinakailangan magpatuli. At yun yung tinuturo nila. At pag tinuli ni Pablo, si Titus, sumasang-ayon siya na para ka maligtas, kailangan ikaw ay magpatuli. Pero dito, pagbabasahin natin kasunod na sinasabi, bakit niya tinuli si Pablo, si Timoteo, it's for strategic purpose. For strategic purpose. Ano yung strategic? Strategy. Diba? Tingnan natin. Sabi niya, sinabi doon, because of the Jews who were in those places, that they knew that his father was Greek. Ano yung ibig sabihin?
Pag si Timothy, gusto siyang dalhin ni Pablo, kasi yung mga share nila, mga Hudyo, hindi siya pwedeng pumasok sa sinagoga kasi hindi siya tuli. So, gusto niya isama ni Pablo, ay dyan ka lang kasi hindi ka tuli. Yes, Hudyo ka, hap ka, pero yung paniniwala ng mga Hudyo na nireject mo yung Jewish heritage mo. Kaya, ganyan ka lang. Hindi siya maging effective na companion ni Pablo. At maliwanag na dito, hindi pinag-uusapan yung kaligtasan by circumcision. Bagkus it's merely, sabi nga, for strategic purpose. Para si Pablo, saan siya pumunta, pwede din pumunta si Timothy sa pag-share ng mabuting balita. Kaya nga sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 9, sabi niya, doon sa mga Hudyo, naging Hudyo ako. Doon sa mga Hentil, naging Hentil ako. Hindi compromise yun. Bago sa yung flexibility. Doon sa mga hindi kumakain ng dinuguan, ano ba yung dinuguan? Hindi wag ako kumakain ng dinuguan. Doon sa mga hindi kumakain ng baka, ano ba yung baka? Hindi ako kumakain ng baka. Sabi niya. Sinasabi ni Pablo, doon sa mga mahilig mag-beats, doon hindi ako mahilig mag-beats, ano ba naman kung sasama ako doon, maging encouragement ako doon, diba? Hindi ako mahilig mag-beats, pero for the sake na maging encouragement, doon sa mga gustong mag-beats, ano ba naman, pupunta ako doon, 2 oras na uwi ako. Yung sasabi ni Pablo, kahit hindi ako mahilig mag-beats, hindi ako mahilig mag-karak team. Ano ba na, pupunta kami sa samahan ko, nandun sila sa IBM, upo ako, may French fries naman, para maka-encourage sa mga nandun, makapag-share, makapakinig. Yun yung sinasabi ni Pablo. To the Jews, I became Jews. Yung mga Hudyo, may paniniwala silang ganito. It's okay. As long as na yung gospel, yung salvation by grace alone, in the at stake, walang problema, sabi ni Pablo. At the end, ang Panginoong Jesus mismo ang siya nagsabi, sabi niya, di ba? Ano ba yung nagpapadumi sa tao? Yung kinakain ba o yung sa lumalabas sa bibig niya? Yung pumapasok sa bibig, ilalabas mo rin, sabi niya. Pero yung lumalabas sa bibig mo, pinapakita kung ano nasa puso mo. Diba? Kaya nga, sabi, yung tao na mura ng mura, diba? Yun yung nandun sa nag-umapaw sa, hindi ko alam, na-receive siguro iba. Diba? Pero, yung tao na puro complain sa buhay, yun nandun nag-umapaw sa kanyang saloobin. Pero yung ginulat mo isang tao, di ba? Oy, praise the Lord! Diba? Hindi naman dahil sa puro praise the Lord na lang sinasabi niya na mukhang bibig. Pero, kahit na problema, alam niyo yung sabi ko na, sige, may tanong ako sa inyo. Meron akong toothpaste, pinrest ko siya, ano yung lalabas? Anong kulay yung lalabas? Wala, di ba? Pag meron kang toothpaste, pinrest mo, lalabas kung ano yung kulay, kung ano yung nasa loob, di ba? Ganon din yung tao, di ba? Pagka yung tao, na hard press mo siya, lalabas yung tunay na kulay. Yung isang tao, konting-konting, gipit na, alam mo yung ano, 10 dirhams na lang natitira sa bulsa niya, tapos may isang buwan pa. Isang buwan pa. Kasi kasahod lang, Pasko sa Pilipinas, ang daming hinihingi, di ba? Tinira lang, 10 dirhams na tira. Alam mo, kahit 10 dirhams na natitira, alam na ang Diyos ay sovereign. At alam niya na merong Sister Annalisa na willing na sabihin, alam niya na may gagamitin ng Panginoon para hindi, it's not the end ng mundo, di ba? Meron at merong gagawin ang Panginoon. So, point ko lang po dito, si Pablo, nung tinuli niya si Timothy, it's not dahil sa para sumang-ayon na para maligtas si Timoteo, kinakailangan tuliin. Hindi po yun yung purpose. Very established yung kanilang paniwala that salvation is by yung kagaya ng
pinag-usapan sa Acts chapter 15. By the grace of God alone, through faith alone, in Christ alone. Grasya lang ng Diyos. At paano mo makakakonekta doon sa grace ng Diyos? Through Christ. Through Christ lamang para makonekta doon sa grasya ng Panginoon. Bakit? Actually, titinan mo, sa first missionary journey ni Pablo sa Acts chapter 13, nandun siya, una siyang dumating doon sa Galatia. Sabi niya, pagdating nila doon sa Antioch sa Pisidia, sa Acts chapter 13, simula doon sa verse 13, so yung mga tao, kung ano-ano pinag-usapan nila, di ba? And then, now Paul and his companions, sabi doon, sailed from Paphos and came to Perga and Pamphylia. Ito yung lugar doon sa modern day Turkey. And ang sabi doon, and on Sabbath, they went into the synagogue and sat down, and after reading from the law and the prophets and the rulers and synagogue, sent message to them saying, brothers, if you have any word of encouragement for the people, say it. Ano sabi nila? So yung mga tao, nalaman na si Pablo ay nandun, natin si Pablo has built a enormous reputation patungkol sa kanyang kaalaman sa Old Testament. And so, sinanong siya ng mga tao, meron ka bang word of encouragement sa mga tao? Hindi niya sinabi na tumayo siya, and then all you have to do is think positive, everything will be positive. Di ba meron ganun, di ba? Think positive. Diba? Huwag ka lang bibitaw. Pero, saan ka huwag bibitaw? Di ba? Minsan kailangan mo nang bumitaw, di ba? Pero sasabihin nila sa'yo, huwag kang bibitaw. Depende kung ano yung kasunod. Huwag kang bibitaw kanino. Di ba? Huwag kang bibitaw sa Panginoon kasi ang Panginoon di bumibitaw sa'yo. Pero kung tao na dapat mong bitawan at sinasabihan ka ng tao, huwag kang bibitaw, mag-isip ka ulit kung kailangan mo bang umawak talaga. O baka kailangan mo nang bumitaw. Diba? And, so ano po nangyari? Sabi ni Pablo, para makita natin yung kanyang mensahe, ang tema natin is established in the faith. Yung faith, ito yung paniniwala. So tingnan natin, ano ba yung paniniwala na sinasabi ni Pablo? Kasi established ka, pero di mo alam ano yung paniniwalaan mo, and then paano ka ma-establish? So ito yung solid rock na sinasabi ni Pablo. Nung nangaral siya doon sa kanyang first missionary journey, doon sa Acts chapter 13. Sabi niya, pagdating doon sa second part ng verse 16, men of Israel, and you who fear God, sabi niya, listen. The God of the people of Israel chose the fathers and made the people great. So, unang ginawa niya is, binalikan niya yung istorya ng mga Israelita doon sa Egypt. Sa Egypt, ano ba yung buhay nila sa Egypt? Diba? Yes, nag-prosper sila sa una nung buhay pa si Joseph. Nandun sila sa land of Goshen sa Egypt at sila ay nanagana at sila ay na-multiply ng Diyos to the point na almost mula sa 70 na katao, naging around 2 million sila dun sa Egypt. To the point na takot si Pharaoh na pagka nag-aklas yung mga to, baka sila ay matalo ng mga salita. O pag nag-aklas yung kapit bayan nila, mga karating bayan at sumama yung mga Hudyo, talo yung mga Egyptian. So nagsimula doon si Pablo sa kanilang mga pangaral na nandun sa Egypt yung mga Israelita, pero alipin sila ni Pharaoh. Sabi ko niya sa ating Bible study, diba? Yung Egypt is a picture, symbol, na sila ay slave kay Pharaoh. Na sila ay slave sa sin. Sila ay slave sa kasalanan. At being freed from Egypt,
crossing yung Red Sea is picture din being freed from slavery dun sa kay Satan at saka sa sin. Yun yung picture na sinasabi na ito yung gospel, ito yung faith na paniniwalaan ni Pablo na dapat merong tayong matibay na pananampalataya dito sa faith na to. So uli, sabi niya, babasahin ko mo, and then sabi niya, sabi sa verse 17, the God of the people of Israel chose our fathers and made the people great during their stay in the land of Egypt, and with uplifted arm, He healed them, He led them out of it. Sabi niya, ano po sinasabi dito? Sabi niya, God, by His mighty hand, He took them by His hand out of Egypt. So, unang maliwanag na sinasabi, they were slaves sa Egypt, but God saved them from the land of slavery. God took them from slavery, at actually, nila sila sa promised land. So, ganun din yung isang tao na slave sa kasalanan, slave kay Satan, but God in Christ freed us, and instead of slave kay Satan, slave sa kasalanan, God has freed us and brought us doon sa new family, doon sa mga kapwa mananampalataya. Nakita niyo yung picture na pinapakita ni Pablo sa atin. Para maliwanag, ano ba yung dapat nating pananampalatayanan? Ano ba yung dapat nating paniwalaan? And sabi niya, verse 18, after 40 years, nandun sila sa wilderness, after 40 years, He put up with them in the wilderness, and after destroying, sabi doon, the nations around them, the land of Canaan, and gave their land as inheritance. Ito yung promised land. Sinasabi ko kanina. And all this took 450 years after He gave them judges. Fast forward ako. Ano ba sabi niya? And then umabot siya kay David, pagdating sa verse 22, and then umabot siya kay John the Baptist sa verse 44. So nag-jump na ako. Sabi niya, pagdating sa verse 44, before this, sabi niya, before His coming, John had proclaimed baptism of repentance to all the people. Ano yung mensahe niya? So ulit, summarize natin, ito sinasabi ni Pablo. Yung mga Israelita, alipin sila sa Egypt, God took them by the hand, dinala sila sa promised land. It is God who saved. It is God who liberates them. It is God who placed them doon sa kanilang bagong tahanan, bagong bayan, bagong buhay. Ulit, bagong bayan, bagong tahanan, bagong buhay. Ganun din po tayo. Dati tayong slave sa kasalanan, kinuha tayo ng Diyos na lagi sa bagong tahanan, bagong pamilya na may bagong buhay. And then, sabi niya, before His coming, yung His, referring sa Panginoong Jesus, before His coming, John the Baptist, had proclaimed baptism of repentance to all the people of Israel. And as John was finishing his course, yung kanyang pangangaral, sabi niya, yung mga tao, nagtanong sila, what do you suppose that I am? Ano yung tanong ni John? Sabi ni John sa mga tao, sino ba yung akala ninyo about me? Sino ba ako sa inyo? And then yung mga tao, sumabi sila, Elijah, one of the prophet. And then, ano yung sabi ni John the Baptist? Sabi ni John the Baptist, no, I'm not he. But behold, after me, one is coming, the sandals of those feet, I am not worthy to untie. Sabi ni John the Baptist maliwanag, hindi ako yung inaasahan nyo. Hindi ako yung Messiah. Hindi ako yung tagapagligtas. Pero, subalit, isa na paparating after ko, hindi ako karapat-dapat magtanggal ng kanyang sintas ng kanyang sandalyas. Si John the Baptist ay isang
prophet. Yung mga prophet, meron silang followers, tinatawag ng mga disciples. Yung pinaka-lowest na pwedeng gawin ng isang disciples ay magtanggal ng tali ng sandalyas. Sinasabi ni John the Baptist, even maging tagapagtanggal ng shoelace o lace ng sandalyas ng coming Messiah, hindi ako karapat-dapat. Pinapakita lang niya yung difference nila. Na yung Panginoong Jesus is so great, si John the Baptist, gaano man siya kataas tingalain ng mga tao, still he is far beyond, far below sa Panginoong Jesus. And then, pagpapatuloy niya, si Pablo na nagsalita, brothers, the son of family of Abraham and those among you who fear God, sabi niya, accept the message of salvation. Ano po yung sinasabi dito? Maliwanag, doon sa unang pangaral ni Pablo, nung ipangaral niya, yung mabuting balita, yung ebanghelyo, una niyang tinalakay yung depravity ng tao. That they were slave. Dapat nating makita yon na may problema yung tao. Sila ay alipin. At tayo din ay alipin. Alipin ng kasalanan. And it's only God who can liberate them from their bondage, from their slavery. It is the same God na pwedeng mag-liberate sa atin. O the same God na nag-liberate sa atin from the slavery of sin and of Satan. At sinasabi niya, people need to repent. Ang Diyos, willing siyang mag-save. But we have to respond. Yung respond natin is repentance and faith. Ibig sabihin, you agree, pag sinabi mong repentance and faith, you agree with God. Kasi sinabi ng Diyos that you have sinned, and ibig sinasabi, kasi naman huwag ka mga twiran sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos, you are sinner. Huwag mo sabihin na, mas makasalanan din naman si ano. Bakit si ano? Yan mo yun, meron siyang sariling discussion sa Diyos. Pero tayo, are we going to sabi natin sa Diyos, oh Lord, I surrender. Pag sinabi mong surrender, Lord, I give up. Ikaw bahala, Lord. Hindi ka nagko-contest sa Kanya na, kasi ginawa ko lang naman to kasi yung lalaking binigay mo sa akin. Diba? Yung babaeng binigay mo sa akin. Diba? And then, yung babae naman kasi yung ahas Diba? Hindi ka naninisi ng iba. Kasi sila mismo sasagot sa Diyos. Pero tayo, when God confront us, ano yung sabihin natin? Lord, give up, Lord. Para yung sinabi ni Eli na high priest sa first king o Samuel. It's the Lord. Sabi ng Diyos to Elijah kay Samuel na yung mga anak mo mamamatay, si Hophni and Phinehas. Ano yung sagot ni Eli? It's the Lord. Sabihin, God is just. Wala, point ko mga kapatid. Gusto natin ma-rescue, gusto natin ng hope, gusto natin ng pag-asa. Yung pag-asa, hindi natin masusuntungan sa Egypt. Huli po, yung Egypt, nangangako siya ng, si Moses, nandun na sa Egypt. Ang dami pinapangako ng Egypt kay Moses. Pero sa Moses, mas pinili niya makasama yung people of God kasi he's looking forward dun sa promise na may promise Messiah, Kristo. And so mas pinili niya, instead na prinsipe siya dun sa Egypt, pinili niya yung panandali ang mga pagsubok. Actually, hanggang mamatay siya, nandun siya sa wilderness. Pero after nun, nakita niya yung Messiah. Sa atin, ulit, may bang problema tayo na kinakaharap. Kung wala pa tayo kay Kristo, tayo ay alipin ng kasalanan. Tayo ay alipin ni Satan. Pero, merong hope. It is God, siya yung nagsasave. At willing siyang mag-save. Sabi nga lang niya is, but you have to respond. Ano yung respond natin? Ano nga is surrender.
Sabi niya, repentance. Surrender means, Lord, I agree dun sa burden mo. Lord, I agree dun sa iyong assessment sa akin. And Lord, forgive me, have mercy on me. And God is willing to save us. And pag sinave tayo, sabi doon, then God brings salvation through Christ Jesus sa magitan. Na siya lamang, do siya ay anak ng Diyos, bumaba sa lupa, nabuhay na matuwid. Imagine niyo, sabi ko lagi, di ba? Ang Panginoong Sus, He seated dun sa throne ng Diyos Ama, nandun sa langit. Sinasamba siya ng mga anghel. He is being served. He is worshipped by angel. And then, ano ginawa niya? Bumaba sa lupa. Nagkatawang tao. At nung nagkatawang tao siya, yung kanya mismong kapatid, si James, na writer ng James, sinasabihan siya na, di ba gusto mo naman palakpakan ka ng mga tao, pumunta ka doon. Para malaman ng mga tao na ikaw yung sasabi mo na Messiah. Kapamilya niya mismo kapatid, tinuya siya. And then nakapako sa krus, diba? Ang sabi ng mga tao, akala mo ba, dami mo niligtas, dami mong sinid, dami mong binuhay. Ba't di ka bumaba? At sasambahin niya namin ito bumaba ka. At bago siya ipako, diba? At even, nakapako na siya, tinutuya siya ng mga tao, pero bago siya ipako, pinagduduraan siya ng mga tao, pinampas siya sa mukha, sinuntok sa mukha. Pero, siya lamang yung nag-iisa na nabuhay completely and perfectly. Sinunod niya yung law ng Diyos. Siya lamang yung nakasunod sa kautusan. Tayo, tanay yung katabi niyo, nakasunod ka ba sa kautusan? Hindi, di ba? Nakasunod ka ba ni 90%? Hindi, di ba? Pero ang Panginoong Jesus, siya lamang yung nakasunod. At yung pagsunod po niya na yon, mahalaga po yun ang unawaan natin. Na yung pagsunod niya, naka-inherit siya. Naka-inherit siya ng tinatawag na righteousness. Tayo wala tayo nun. Siya lang yung meron. Pero, bagamat wala siyang kasalanan, ipinako siya sa krus. Diba? Nung nakapako sa krus, hindi naman siya dapat yung mapako. Sino dapat yung mapako? Sinners. Sino po? Sinners. Yung dapat nakapako doon, pangalan Joseph, Daisy, Rona, Cepelin, Mary. Yun ang dapat nakapako doon. And name your name. Yun yung dapat nakapako doon. Hindi siya. Pero bakit siya nakapako? To save us from our sin. To save us from the punishment ng ating kasalanan. So that, sino mang mag-repent, sino mang sumurrender sa Kanya, yung ating kasalanan, napako na kasama niya. At tayo na puro kasalanan, wala tayong katwiran, yung kanyang katwiran na na-earn niya, na-obtain niya, na-acquire niya, kasi nabuhay siya mula nung panganak siya hanggang dun sa day na ipako siya at mamatay, sinunod niya perfectly ang Diyos. Yung katwiran na yon, yung righteousness na yon, sino mang nakapag-isa kay Kristo, ibibigay yun ng Diyos yung katwiran niya. So ngayon, pag titignan ka ng Diyos, without Christ, pag tinignan ka ng Diyos, without Christ sa iyong buhay, all He can see is sin. Sin. Detestable tayo sa Diyos. Kung titignan tayo ng Diyos, actually He cannot look on us. The eyes of the Lord are too pure to look on sin. Hindi tayo papansinin ng Diyos. Pero ngayon, pag tayo ay meron ng righteousness ni Christ, pag tinignan tayo ng Diyos, wala siyang ibang makita sa atin kundi yung righteousness na ibinigay sa atin ni Kristo. Pag lumapit ka ngayon sa Diyos, diringgin ka, bakit? Kasi nakikita niya yung righteousness mo. Hindi sa iyo, galing kay Kristo. Ano po yung point kong sabihin? Yung faith na sinasabi dito ni Pablo, ito yung dapat natin makita. Una, we are sinner. But God is holy. And because God is holy, He will punish us sa ating kasalanan. But whether
aakuin natin yung kabayaran sa ating kasalanan o ibigay natin kay Kristo, siya yung nagbayad sa ating kasalanan para absuelto na tayo. Kasi binayaran ng Kristo. Yun ay kung tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero kung hindi mo siya tanggapin, you have to pay sa iyong kasalanan. So God, we are sinner, God is holy, but God provided salvation in Christ. That's why you have to respond. Pangapat, you have to respond in obedience and in faith or repentance and faith sa kanyang ipinadala tagapagligtas. Paano mo mapapakita na ikaw nga ay surrender sa Panginoon? Maraming mga tao sabihin na, Kristiyano ka ba? Of course, Kristiyano ako. Paano mo nasabi? Eh, kasi hindi ako Muslim. Kasi hindi ako Buddhist. Di ba? Sa atin, kasi yung Christianity is very broad, very vague. Pero sabi dito, believers, di ba? Believers in Christ. Pag sinabi mong Kristiyano, pag sinabi ng Bible na believers in Christ, followers of Jesus Christ. Malalaman natin, simpleng test, kung ikaw ay believers o followers ni Christ. Sino yung nakaupo sa puso mo? Sino yung nakaupo sa puso mo? Ano ibig sabihin nun? Sino ba yung nandun sa puso mo na number 1? Sino po yung number 1 sa puso natin? Pwede si Kristo, minsan number 3, di ba? Number 1, yung asawa mo. Number 2, yung anak mo. Minsan number 3, yung marami pang iba. Minsan kung pang-ilan si Christ, di ba? At kung hindi siya yung number 1, ibig sabihin, hindi siya yung Lord mo. Sabi ng Panginoon, di ba? You shall love the Lord your God. Hindi niya sinabing 90% of your heart, 90% of your strength, and 90% of your mind. Diba? Tapos, with all. At pag sinabi niyang, love me with all your heart, with all your strength, and with all your being, hindi niya sinasabi na huwag mong ibigin yung asawa mo, huwag mong ibigin yung church mo, huwag mong ibigin yung trabaho mo, huwag mong ibigin yung amo mo. Hindi yun ang ibig sabihin. Pero pagka-establish yung faith natin maliwanag na tayo ay makasalanan, but by the grace of God, the Holy God, save us through Christ, and that we have faith sa Kanya, then maliwanag sa atin na yung ating kaligtasan is purely by the grace of God. Yung natural reaction niya, yung natural na respond niya ay gratitude sa Diyos. At yung gratitude na yun, bumubukal siya nagpo-produce siya ng worship at obedience. At pagka ganon, natural din yung pag-ibig natin sa mga anak ng Diyos. Natural din na mamahalin mo yung mga nilagay sa atin ng Diyos. Yung amo mo, trabaho mo. Isang maganda example, bigyan kayo ng ilang example sa Bible. Si Joseph, alipin siya. Binenta siya kay Potiphar as a slave. Pero sabi ni Potiphar, I know God is with you because God is prospering you sa lahat ng ginagawa mo. Ano nangyari? Si Potiphar mismo, nakita niya that the hand of the Lord is upon Joseph. At pinagkatiwalaan siya ng kanyang buong sambahayan. Bakit? Kasi kitang-kita. Kung paano niya, hindi sinabi ni Joseph na, alipin lang naman ako dito eh. Diba? Sino ba yung, hindi naman sa akin yan eh. Diba? Hayaan mo nga dyan yan. Diba? Hayaan mo mabulok yung dapat mabulok. Hayaan mo yung mga... Si Joseph, bilang isang mayordomo, bilang isang steward, tagapamahala, pinamalahan niya kahit na yung hindi sa kanya. Yung sa amo niya. And God prospered him. Nakulong siya dahil sa, sabi ng asawa ni Potiphar, Joseph, bagong ligo ako. Sipingan mo ako. Sabi niya, tumakbo siya, lumayo siya. Pinakulong siya for doing what's right. Diba?
Ginawa niya yung tama. Nakulong siya. Nandun sa kulungan. Sabi ng jail guard, sabi niya, I know the Lord is with you. Sabi niya, ikaw na mamahala sa jail guard. Sa cell. At isipin mo, nasa kulungan siya, nandun siya sa tahanan ni Potiphar. Yung mga tao, hindi maikukubli yung pagiging mananampalataya at follower niya sa Diyos. Kasi sa kanyang gawa, sa kanyang salita, paano niya pinapakita yung faithfulness niya sa Diyos, pinapakita sa kanyang ginagawa. Hindi pwede sabihin na faithful ka sa Diyos, hindi ka faithful sa trabaho mo. Hindi pwede sabihin na faithful ka sa Diyos, pero sa trabaho na ang Diyos ang nagbigay sa'yo, ay hindi pinapahalagahan. Diba? Sa amo ko naman to, yung faucet, ay amo nakabukas, di ba? Hindi naman ako babayad yan, kuryente na, nakabukas lahat. Diba? That's not the way yung isang Kristiyano mag-work. Diba? At makita natin, sabi ko, si Joseph, isang example. Actually, hindi lang si Joseph, si Nehemiah. Diba? Si Job. Marami po sa Bible na yung kanilang mga amo nakita kung paano ang Diyos ay sumasamba. Even si Daniel, di ba? Shadrach, Meshach, Abednego. Point ko po mga kapatid, do not underestimate yung lugar na kung saan nilagay kayo ng Diyos. Nandyan kayo sa lugar ninyo because God has placed you sa lugar niyo. Pero number one, tingnan nyo muna, meron ba kayong established faith sa Panginoon? At by that, ulit, sabi ko nga, sino ba yung nakaupo sa puso nyo? Sino ba yung nag-rule? Sino ba yung master? Kayo ba o si Kristo? Sino ba yung nandun sa driver's seat? Si Kristo ba o kayo? Si Kristo ba para ba siyang pendant sa kanyang mga kwintas na pag hindi kayo komportable, dyan ka lang ha. Pero pagka nasa nasa church, talabas mo, ngayon, okay. Pero pagka nandun ka outside, di ba? Pasok mo kasi dyan ka lang, huwag kang maingay. Diba? Kasi baka makita ka ng ibang tao, makita lang. Point ko is, kung di ka Kristiyano, kung di ka sigurado, na si Christ, siya yung nandun sa driver's seat, you can be assured now. You can tell me, Lord, I don't know yung lahat ng pinagsasabi ng pastor sa unahan. Lord, but then, by your Holy Spirit, help me. I want you to be the master ng buhay ko. Amen. At siya yung mismo magpapaliwanag ng mga kasunod. And then kung kayo naman, alam nyo na Kristiyano kayo, long time ago, a year ago, alam nyo Kristiyano kayo. Ano yung ginagawa natin para yung ating faith lalo siyang makita na nag-grow? Para pagka dumating yung mga bagyo, still nakatayo pa rin. Inaalagaan ba natin yung panampalataya natin? Pinapakain ba natin yung ating espiritu ng salita ng Panginoon? Or akala natin nung nag-Kristiyano tayo, that's it. Tanong po natin, yung first step lang po yun. Yung paglakad kasama ng Panginoon, kagaya ng journey ni Abraham. Sabi ng Diyos, I will show you. Habang naglalakbay sa Abraham papuntang doon sa promised land, doon sa sabi ng Diyos sa kanya, go to the place that I will show you. Hindi sinabi ng Diyos sa kanya, ito yung pupuntahan mo, bahala ka na. Hindi po ganon. Ganon po yung journey natin. Moment by moment, nakikipag-commune tayo sa Diyos. Lord, tama ba to, Lord? Lord, dito ba? Lord, anong palagay mo? Lagi tayo nagtatanong sa Kanya. Hindi tayo nag-decide and then, ay Lord, pasensya na, mali pa lang. Lord, pwede tulungan mo ko. Diba? Nag-decide ka mag-isa mo, and then siya makikin ng tulong pagkatapos. Though God is gracious, He will help us. Paglalapit tayo sa Kanya. Pero, ano ginagawa natin para ma-cultivate yung ground
ng faith natin para lalong lumago. Pangalawa, kung Kristiyano ka na, ano ang ginagawa natin? Si Pablo, Kristiyano siya. Si Timothy, Kristiyano. They went outside to share yung kanilang faith. Sinyero na sa iba. Hindi sila kontento na sila lang yung merong established na faith. Sinyero nila. Sabi ko nga, ito yung start ng kanilang second missionary journey. Naaabot na sila ng Athens, ng Europe, dito sa second missionary journey. And I pray, yung second missionary journey natin is outside dun sa church na to. Yun yung mga to the ends of the earth natin. How can we share yung ating faith sa kanila? Merong isang kwento, nagtapos ako sa isang kwento. Nung sa England dati, yung mga kriminal, bago sila ihang, dati sa England, bago sila ihang yung mga kriminal, papakonfess sila sa isang praile, sa isang pari. Oh, meron ka bang last wish? Same thing sa atin. Diba? Ano gusto mong kainin? Bibitayin ka bukas. Diba? At pwedeng bigay sa'yo. Gusto mong, kung ano gusto mo na pagkain bago ka ihang. Sa atin, sine-electric ka dati. So, sa England, merong malapit na mamatay, and then, so kaharap niyo yung pare. Meron ka bang gustong sabihin? Tapos, sabi nung, hindi nagsalita yung malapit nang bibitayin. Sabi niya. And then finally, nagsalita din siya. I don't believe na naniniwala ka dun sa pinapangaral mo. Sabi ulit ng bibitayin, I don't believe dun sa pinapangaral mo about salvation kay Kristo. Kasi pare, nangangaral about salvation through Christ. I don't believe, sabi niya. Hindi ako naniniwala doon sa Kristo mo, hindi ako naniniwala ka sa pinapangaral mo. Nag-get yung pagkakaiba? Hindi niya dinideny yung pinapangaral niya, pero kina-question niya yung tao nag-share kung naniniwala siya doon sa kanyang sasabihin. Bakit? Sabi niya, hindi. Kung naniniwala ka doon sa sinasabi mo, iikutin ko yung buong England kahit na puro bubog yung daan. Kahit na wala akong sandalyas, kung alam ko na mapupunta sa impyerno yung mga tao walang relasyon kay Kristo, hindi ako hihinto na ipangaral yung mabuting balita na sinasabi mo na kay Kristo may kaligtasan at siya lang yung mga pagligtas sa kapamakan ng mga taong papunta sa kapamakan. Sabi niya, hindi ako naniniwala ka sa sinasabi niya. And minsan, ganun yung mga tao. Sinasabi natin na without Christ, mapunta sila sa impyerno, pero parang hindi nakikita sa atin yung urgency na as if yung tao, meron siyang 100 years para maghintay si Kristo sa kanya. It's good na Christians sa atin kung tayo Kristiyano. Nag-grow yung faith natin, pero yung love natin sa lost. Kasi yun yung dahilan bakit pumunta ang Panginoong Jesus, to save the lost. And once upon a time, we ourselves ay mga lost. Pero sinave tayo ng Panginoon. May ginamit siya. And it's time na tayo ang gagamitin ng Panginoon to reach out yung mga lost. And I pray, sabi mo nga, do not underestimate yung pwedeng gawin ng Diyos sa pamagitan natin. Let's all stand and come to the Lord. Bago po tayo mag-close sa panalangin, I invite you na close your eyes and talk to the Lord po. Lord, ano ba yung gusto mong gawin po sa mensahe na narinig ko? Lord, I believe, help my unbelief.
May pag-usap po tayo sa kanila. Lord, muli maraming salamat, Panginoon, sa paalala sa amin, Panginoon, na either we build our lives doon sa sinking sand, Panginoon, which hindi reliable, cannot be trusted, at walang assurance, Panginoon. Or our lives are being built doon sa solid ground in Christ our Lord. Lord, help us sa amin na narito ngayon, Panginoon. Lord, I pray that even now, you are working in the hearts, Panginoon, ng mga tao na iyong hinanda upang tanggapin ka bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas for their own good and for your glory. At kami, Panginoon, ng mga nandun na establish yung pananampalataya, Panginoon, maliwanag yung aming pinaniniwalaan. Lord, help us. Just our Savior is sympathetic sa amin at sympathetic do sa mga lost sheep, Panginoon. Lord, help us that we too might exercise by your grace the same sympathy, Panginoon. Compassion dun sa mga wala pang relasyon sa inyo. Lord, perhaps sa mga asawa namin, mga anak namin, even Lord, yung mga nakasalamuha namin sa bawat araw na itinutulot mo na makausap sila, Panginoon. Lord, hindi kami ganun kagaling mag-share ng mabuting balita. But help us, Lord, to be bold na sabihin namin kung anong ginawa mo sa amin, Panginoon. Lord, we will start kung paano mo kami binago, Panginoon. And Lord, help us na yung gagawin namin, it's not just for the sake na may kwento kami pag nag-sharing kami. But we want to obey you, Panginoon. We want to honor you. And we want to demonstrate, Panginoon, how grateful we are sa ginawa mong pagligtas sa amin. And we cannot hold yung aming sarili na ipagkwento, Panginoon, yung kabutihan mo sa ibang tao, Panginoon. Nang sila man manampalataya sila sa inyo. Sila man magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, help us na magawa namin ang mga ito, Panginoon, at maparangalan ka sa mga bunga na itutulad mo. Lord, salamat po sa lahat ng ito, Panginoon. Therefore, beloved, since we are all waiting for the coming of our Lord Jesus Christ, let us be diligent to be found by Him without spot or blemish and at peace, and count the patience of our Lord as salvation, just as our former brothers and sisters in Christ who patiently wait on the Lord, and they accomplish the purpose of God that God has given them. You therefore, beloved, knowing all this beforehand, take care that you are not carried away by the errors of lawless people and lose your own stability, but grow in the grace and in knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and the day after and all eternity. Amen. Amen.